Another episode natin sa ating palatuntunan, ang dialogo sa pagtuo. Dialogo sa pananampalatayang Katoliko. Bago po tayo magsimula, atin mo nang i-greet ang lahat ng taga-sunod, taga-subaybay sa ating live sa FB, lalong-lalo na sa Luzon, ating mga kapatid kasamahan dyan sa Luzon, at saka sa iba't ibang mga bahagi ng daigdig, mundo, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFW. Magandang hapon, magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Magpalain po kayo ng may kapal. Bago muna tayo magpatuloy, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu sa ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago ang mukha ng mundo. Manalangin po tayo. O Diyos, na siyang liwanag ng Espiritu Santo, ay turuan ang mga puso ng mga nanampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwina'y magalag sa kanyang pagkilos at nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again, mga kapatid, magandang hapon sa lahat. Sana ating talakayin ngayong hapon patungkol sa ano ba ang authority, final authority, ang simbahan o ang iglesia o church o ang Biblia o Bible. Kaya para sa ating mga kapatid sa iba yung mga panampalataya o iba't ibang sikta na tinatag lamang ng mga simpleng tao, para sa kanila ang final authority sa kanila ay ang Biblia. Pero para sa ating mga Katoliko, hindi ang Biblia ang final authority, kundi ang simbahan. Nandyan sa simbahang Katoliko ang tinatawag nating magisterium o teaching authority. Diba? So yan ang ating talakayin at sasagutin natin yung mga pangangaral ng ating mga kapatid, lalo na sa mga ating mga kapatid sa social media, nga aktibo po kayo, aktibo po sila sa pagpupus sa kanilang mga pananampalataya. So meron po silang gagamitin ng mga sitas dyan sa Biblia para ipatunayan nila na ang final authority ay ang Biblia, hindi ang Iglesia. So ating mo nang sino po ba yung nagpa-shout out, ating mga kapatid, ha? So isa sa kanilang gagamitin para sila papatunay na ang Biblia ay siyang final authority, ang nakasulat sa unang Korinto 4:6. Kung ating babasahin ang naturang talata, 4:6, 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ginamit kong halimbawa ang sarili ko at si Apollo, mga kapatid, para matutuhan ninyong huwag magpangaral sa kanino man ng higit sa iniaatas ng kasulatan, at upang huwag ninyong ipalagay na
nakahigit ang sinuman kaysa iba. So, para sa kanila, ang pinaka-importante yung kasulatan. Yun ang final authority para sa kanila. At saka, maliban dyan mga kapatid, mayroon po silang mga follow-up na mga sitas dyan sa Biblia nga para sa kanila, ang Biblia pala ang final authority, hindi yun ang Iglesia. So, atin mo nang gagamitin ang mga ginagamit nilang mga sitas sa kanilang pagpapatunay sa unang Korinto pa rin tayo mga kapatid, Kapitulo 14, versikulo 37. Kung ating babasahin ang naturang talata mga kapatid, kung inaakala ng sinuman na siya'y isang propeta, dapat niyang kilalanin ang isinusulat ko rito at mga utos ng Panginoon. So, para sa kanila mga kapatid, ang pinaka-importante ang mga isinusulat ng mga apostolis ay galing sa Panginoon. So, meaning, para sa kanila, final authority ang Biblia mga kapatid. Yun ang pangangaral ng San Pablo, turo ng San Pablo. Sa katapusan mga kapatid, ang kanilang gagamitin yung nakasulat sa, ang sulat po ni Apostol Pablo para kang Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, kung tingnan natin mga kapatid, ang nakasulat sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ating babasahin. Simula po tayo sa 14 hanggang 16 hanggang 17 mga kapatid. Kung ano po ba ang ating mababasa. Sa 14, ngunit ikaw ay magpatuloy sa iyong natutuhan at napatunayan. Alam mo kung kanino mo natutunan kung natutuhan iyan, sapagkat mula pa sa pagkasanggol at alam mo na ang mga banal na kasulatan. Mula pa sa pagkasanggol, alam na ang banal na kasulatan. So, meaning, ang Biblia. Para sa kanila, ang banal na kasulatan na makapagbibigay ng karunungan nag-aakay sa kaligtasan nasa ating unang buwan mga kapatid, nasa pananaging kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing. Totoo naman yun. Lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa kabanalan upang maging ganap ang lingkod ng Diyos at handa sa lahat ng mabuting gawain. So, para sa kanila, malinaw na ang lahat ng kasulatan ay galing sa Diyos. At magagamit natin para sa ang lahat ng kasulatan galing sa Diyos. Ayon ang basis namin mga protestante na sa pag wala ang kasulatan, wala po ang Biblia, wala po tayong kaligtasan. Hindi po natin makamit ang katotohanan. Ang lahat ng mga katotohanan nandyan lang sa banal na kasulatan. Kung sa Biblia nga magagamit, ating babasahin ulit lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa kabanalan. So,
malinaw na ang banal na kasulatan ng Biblia ay nagtuturo na para po tayo makamit nating kabanalan, base lang po sa Biblia, mga kapatid. So, yun ang ating sasagutin. Yun ang ilan na mga sitas na ginagamit nila, mga kapatid. Wala po tayong tutol sa mga sitas na ginagamit nila. Totoo naman yun. Pero gamitin natin ang logic, mga kapatid. Unang-una, sa mga, meron po tayong mga analogy o unang-una, halimbawa, sa mga aklat ni Rizal, isa sa kanyang aklat is ang Nuli Mitanghir. Ang tanong, sino po ba ang final authority? Ang aklat ni Rizal o si Rizal nga nagsulat sa naturang aklat? Sino po ba ang may authority? Ang author sa naturang aklat o ang aklat? Maliban dyan, sa logic, mga kapatid, sino po ba ang authority? Ang author o ang sinulat ng author? Diba? Halimbawa, sino po ba ang, hindi man di natin mga kapatid niya, sino po ba ang, ano po ba ang nauna, ang bahay o ang panday, di ba? So, maliban din, mga kapatid, kung tanong natin, mga kapatid, ano po ba ang authority? Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang authority? Kung tingnan natin, what's your authority? Di ba? Ang authority, mga kapatid, women, his authority. He can rightly interpret the Bible. So meaning, na mayroon ang authority, mayroong tinatawag na teaching authority, mga kapatid. Sino po ba ang teaching authority? Yung mayroong authority na mag-interpret ng Biblia. Halimbawa, mga kapatid, sa ating mga kapatid na mga Mormon, ang complete title nila po is Jesus Christ Latter-day Saints. Meron po silang aklat na tinatawag na Book of Mormon. Diba? Ang tanong, sino po ba ang final authority sa Book of Mormon? Ang libro ba na Book of Mormon o ang nagsusulat, ang author sa naturang libro? Sino po ba ang author sa Book of Mormon? Ang kanilang founder na si Joseph Smith. Hindi lumalabas ang naturang Book of Mormon kung wala po si Joseph Smith na siya ang naturang author siya ang author sa naturang libro, di ba? Sino po ba ang mayroong authority sa pag-interpret sa Book of Mormon? Natural, si Joseph Smith na kinikilala nila sa kanilang mga membro na isang propeta. Maliban dyan, mga kapatid, dito po tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim, mga Islam. Meron po silang tinatawag na Book of Holy Quran. Diba? Ang tanong, sino po ba ang mayroong ituturing natin final o authority na mag-interpret sa kanilang libro o kanilang sa book nila, sa tinatawag nila, ituturing na lang Holy Book of Quran. Di ba ang kanilang mga scholar sa Quran, lalong-lalo na ang kanilang mga ustads, mga imam, di ba? So, hindi naman, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid, wala po tayong mababasa dyan sa Biblia na ang ating Panginoon nagsugo sa kaniyang mga lagad na babasa lang kayo ng Biblia, okay na. Di ba? So, kung sa ating mga kapatid na mga Muslim, mayroon silang Holy Book of Quran, hindi yun sino po ba ang magpaliwanag? Mangangaral. Sino po ba ang mayroong authority na mangangaral sa Holy Book of Quran? Natural, ang kanilang mga scholar, lalong-lalo na sa kanilang mga ustads, di ba?
So hindi maunawaan sa mga kapatid natin Muslim, hindi po sila makaintindi sa naturang aklat, naturang libro nila, ang libro ng Quran, kung walang tinatawag, ituturing nilang teaching authority, walang mangangaral sa kanila, walang magtuturo sa kanila. Yun mga kapatid ang maituturing nating final authority, di ba? So dito tayo sa Biblia mga kapatid. Sino po ba ang nagsusulat sa lahat ng aklat, lahat ng Biblia from Genesis up to Revelation? Di ba? Walang iba. Kung dito tayo sa Lumang Tipan, ang mga nagsusulat diyan ang mga propeta. Dito tayo sa Bagong Tipan, ang mga apostol, di ba? Ang tanong, mayroon bang mga sinulat na lalabas kung wala po ang mga magsusulat? Sino po ba ang mas ano po ba sa Tagalog kapatid yung mas mataas? Sino po ba ang una? Ang sinulat o ang magsusulat? Ang writings o ang writer? Di ba? Sino po ba ang una? Ang nag-compile ng Biblia o ang Biblia? Walang Biblia lalabas kung wala po ang simbahan na o kung iglesia na itinatag natin Panginoong Hesus na binigyan niya ng authority sa mangangaral ng salita ng Diyos. So yun ang ating sagot mga kapatid, na ang simbahang Katoliko, ang simbahan kon ang iglesia ay siya ring final authority. Kaya nandyan ang tinatawag nating teaching authority kon magisterium. Pero with due respect sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga panampalataya, iba't ibang sikta, absolutely correct din po sila mga kapatid na para sa kanila ang final authority ang Biblia. Bakit po? Dahil produkto lamang po sila ng mga sitas ng Biblia. Like for instance, ang ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Malo na noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ano po ba ang para sa kanila? Pag sila ay magpapatunay, ano po ba ang para sa kanila? Ano po ba ang gagamitin o katibayan para sila magpapatunay na sila po ang totoong iglesia na tinatag natin Panginoon? Ang Roman 16:16, di ba? Nasulat ni San Pablo para sa taga-Roma. Na kailan ba na isulat ni San Pablo ang Roma? Noong 58 AD hanggang 60 AD. Kailan ba na itatag ni Felix Manalo ang kanyang sarili niyang simbahan? July 27, noong July 27, 1914. So, una ang Biblia sa kanila kaysa lang iglesia, kay ang mga sikta o protestante, lahat ng mga protestante ay sila ay produkto lamang sa Biblia. So para sa kanila, ang final authority sa kanila is ang Biblia. Kay produkto lamang sila sa Biblia, kay nauna nandyan ang Biblia, hindi pa sila lilitaw. Kailan lang lilitaw yung mga kapatid natin mga protestante? Noong 15th century na. Ang kanilang ama ay si Martin Luther. So, mga kapatid, yun ang ating pagpatunay na hindi po tayo sang-ayon, totoo po tayo, I beg to disagree na para sa kanila ang final authority ang Biblia. Dito po tayo sa mga sita sa Biblia mga kapatid. Kung tingnan natin ang Mateo 16, 18 hanggang 19 mga kapatid, sino po ba ang binigyan ng kapangyarihan na mga siwa sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus? Di ba si Apostol Pedro? Kung tingnan natin ang Mateo 16, 18 hanggang 19, at sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, at hindi makapananaig sa kanya ang pintuan ng impyerno. Sa 19,
You just imagine mga kapatid, kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Yung susi mga kapatid, hindi yung susi ng ordinaryong susi lang sa susi ng motor o anong klaseng susi, susi ng karne norte, susi ng kaha. Ang susi nagsimbolo po ito ng kapangyarihan, authority. Sabi ng ating Panginoon kay San Pedro, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang itatali mo sa lupa ay yaong natalian na sa langit, at ang iyong pawalan sa lupa ay iyong pinawalan na sa langit. So, malinaw na mga kapatid na ang ating Panginoon Hesus ay nagtatag ng iglesia, ang kanyang single out po niya si San Pedro na binigyan ng kapangyarihan. Ano po ang kapangyarihan na ibinigay sa ating Panginoon Jesucristo kang San Pedro? Kung sino ang tinatalian dito sa lupa, tinatalian dito sa pakawalan dito sa lupa, pakawalan dito sa langit, di ba? So sa amin sa Bisaya, sino ang idili ni sa yuta, idili nga to sa langit, itugot ni sa yuta, itudog nga to sa langit. Yan ang authority. Ang simbahan na tinatag natin Panginoon na inilagay niya sa kanyang mga apostoles, especially kang San Pedro, si San Pedro po ang binigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan, authority, bilang tagapangasiwa sa kanyang iglesia. Maliban sa mga kapatid, mayroong general na tinatawag natin na ang lahat ng mga alagad niya ay binigyan din ng kapangyarihan. Kung tingnan natin ang 19-18 sa Mateo, ating babasahin 18 muna 17 kapatid. Dito tayo sa 18, 17 hanggang 18 na lang po tayo. Taimtim na sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga apostol ang sinasabihan ng ating Panginoon, ang hindi ipatatawad sa langit ay huwag ninyong ipatatawad sa lupa, at ang ipatatawad naman sa langit ay siya ninyong ipatawad sa lupa. So, malinaw mga kapatid na ang simbahan ay tinatag ng ating Panginoong Hesus na pasimula pa sa mga apostles, malinaw na ang mga alagad niya ang kanyang binigyan ng kapangyarihan bilang tagapangasiwa ng kanyang simbahan o iglesia. So, makamit, ang tanong mga kapatid, saan ba natin makamit ang kaalaman, ang pananampalataya, ang katotohanan? Nandiyan ba sa Biblia o sa iglesia, sa simbahan o iglesia? Kung tingnan natin kung balikan natin mga kapatid, ang Biblia ay nag-compose ng Lumang Tipan, Old Testament, at saka New Testament o Bagong Tipan. Ang mga nagsusulat o sumusulat sa Lumang Tipan ang mga propeta, at saka sa Bagong Tipan ang mga apostol. Pero ang tanong mga kapatid, ang mga propeta ay kabilang ba sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon bilang mga manunulat sa Lumang Tipan, sa Old Testament? Dito muna tayo sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Episo 2:20. Malinaw na kasali ang mga propeta sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa Episo 2:20,
ating babasahin mga kapatid, ha? Ang mababasa natin sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo. Sandali lang po mga kapatid, kaya sandali lang po. Nandito na ta, medyo itatayo kayo ngayon sa pundasyon. Itatayo kayo ngayon sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulot ay walang iba kundi si Jesucristo. So malinaw ang simbahan na itinatag, o iglesia itinatag natin Panginoon, ay itinayo hindi lang sa mga apostol, kabilang din ang mga propeta. Bakit po mga kapatid? Ang ating Panginoon po ang nag-fulfill sa mga hula ng mga propeta. Diba? So, malinaw mga kapatid na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon, dito po natin makamit ang kaligtasan sa simbahan. Ang Biblia is, hindi po tayo total na ang Biblia is part para po tayo maligtas. Pero hindi lang po ang Biblia. Like for instance mga kapatid, bilang tao, mabubuhay po tayo, mamamatay po tayo kung hindi po tayo makainom ng tubig, di ba? Kaya kailangan ng laman ng tao ang tubig. Pag may dehydrate po tayo, ang ating katawan mawala ng tubig, mamamatay po tayo. So, ang tubig kailangan ng tao, pero hindi lang ibig sabihin na ang kailangan ng tao ay ang tubig lamang. Di ba? Kung palagi lang kayong iinom ng tubig, hindi kayo kakain. Di ba? So, hindi lang tubig. So, kung tingnan natin ang Episo 3:10 mga kapatid, ano po ba ang pangangaral ng ating mga alagad ng ating Panginoon, lalo na si San Pablo? Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa kaniyang sulat para sa taga-Episo? Upang sa pamamagitan ng iglesia, ang malawak na karunungan ng Diyos ay maipakita ngayon sa mga namumuno at namamahala sa kalangitan ayon sa kanyang walang hanggang layo na isinakatuparan niya sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Saan ba natin makamit ang kapangyarihan, kaalaman patungkol sa Diyos? Nandyan lang sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Wala po tayong mabamasa na ang kaalaman, kapangyarihan, o mga katotohanan, o mga kaalaman ng Diyos, dito lang sa Biblia natin malalaman. Kundi ang sulat ni San Pablo, malinaw na kanya ipinaliwanag na sa iglesia po tayo makamit ang katotohanan. So, yun mga kapatid. Maliban dyan mga kapatid, dito tayo tinamang ipaliwanag nga sa kanina nga hindi po pwede nga ang libro ni Rizal, ang aklat ni Rizal ang yun ang final authority. Si Rizal hindi na ang yun ang final authority. Ang manunulat ay hindi na para sa kanila, hindi na yun ang final authority. Ang sinulat na yung final authority. Pag hindi yun, bakit po mayroong imprimatur, mayroong nihil obstant, mayroong signature, mayroong pirma? So, ibig sabihin, yung pirma ay siyang final authority. Siya po ang person in authority. Di ba? Diyan sa pagtuturo sa naturang aklat. Pag-interpret sa naturang aklat. Balik po tayo sa Biblia. Mababasa ba natin sa mga kapatid na makamit natin ang katotohanan
diyan sa iglesia. Ano po ba ang turo ni Apostol Pablo? Ang sulat niya para kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, upang kung matagalan man ako ay malaman mo kung ano ang nararapat na ikilos ng tao sa sambayan ng Diyos. Ano po ba ang sambayan ng Diyos? Na walang iba kundi ang iglesia ng Diyos na buhay, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. So, malinaw na malinaw magkatid na ang sambahayan ng Diyos, kung iglesia ng buhay ng Diyos, ay siyang haligi at saligan ng katotohanan. Hindi po nagsasabi si San Pablo nga sa Biblia lang natin makamit ang katotohanan, ang saligan at haligi ng katotohanan. Di ba? Ano po ba ang payo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Delikado po mga kapatid kung ating itakwil ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Di ba? Ano po ba ang payo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bilang po tayo mga sumusunod? Sa Ebanghelyo ni San Lucas 10:16, sabi ng ating Panginoon, yon ang kanyang payo para sa lahat ng mga mananampalataya, lalo-lalo na nating mga Katoliko. At sinabi pa niya sa mga alagad, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Ang tumatanggi sa inyo ay ako ang tinatanggihan. At ang tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa Diyos na nagsugo sa akin. So malinaw na malinaw pag itakwil natin o tumatanggi tayo sa mga alagad na sila po ang binigyan ng kapangyarihan sa pagtuturo, pangangaral ng ating Panginoon. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? Sino po ang tumatanggi sa inyo ay siyang nagtatanggi sa akin. Di ba? So, I hope na ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga pananampalataya at ibang sikta na makarealize po sila mga kapatid. Pero para sa ay sinabi ko na sa kanina nga, at totoo naman sila sa kanilang paniniwala na ang Biblia ay siyang final authority para sa kanila, kay ang mga iba't ibang mga sikta ay produkto lang sila sa Biblia. Nandiyan na ang Biblia na kompleto. Kailan po ba na compile ang Biblia? Noong 405 sa Council sa Rome. Sino po ba ang nagdeklarar na tawagin itong Biblia? Walang iba, ang Simbahang Katoliko. Di ba? Hindi sila kikilala ng naturang libro pag wala pa ang simbahan nagdeklara na itong libro ay tawagin bilang isang Biblia. Maliban dyan mga kapatid, ang dami pa nating mga maibibigay. Dito tayo. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? Ano po ba ang specific na sugo, utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Mayroon ba tayong mababasa entire New Testament from Matthew to Revelation na ang ating Panginoon nag-utos sa kanyang mga alagad na ang lahat ng tao ay pababasahin ng Biblia at sila maliligtas na? Wala po. Pero, kung mayroon man kayong mababasa dyan mga kapatid, ngayon din, lilipat ako. Aakap ako sa inyong simbahan. Di ba? Pero ano po ba ang specific na utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Ano po ba? Kung tingnan natin, ang mga apostol, sila po ba ang sa tuwing ang ating Panginoon, sa panahon ng ating Panginoon ay nag-institute ng mga sakramento.
ang kanyang binigyan na kapangyarihan na mag-institute o mag-officiate sa naturang mga sakramento ang kanyang mga alagad o mga apostol. Sa Mateo 28, saan ba natin mabasa mga kapatid? Kung tingnan natin sa Mateo 28, 19 hanggang 20, ang sabi ng ating Panginoon, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sino po ba ang inutusan ng ating Panginoon? Ang mga apostol. Ano po ba ang utos ng ating Panginoon sa kanyang apostol? Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Wala ang nagsabi ng ating Panginoon, bigyan lang sila ng Biblia ang lahat ng bansa. Sa panahon sa aktual na binigyan ng ating Panginoon ng kautusan ang kanyang mga alagad sa Mateo 28, 19 hanggang 20, wala po tayong mapamasa na may ibinigay ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad na Biblia. May inaabot ng ating Panginoon, inaabutan ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad ng Biblia. Wala, hindi. Ang sugo is, ang utos is oral teaching. Ha? Kung balikan natin pagbasa mga kapatid, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sino po ba ang mayroong authority, binigyan ng authority na bigyan, gawin ng alagad ng lahat ng mga bansa? Ang iglesia na itinatag niya, binagay sa mga apostoles, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, at ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat na inautos ko sa inyo. So malinaw na malinaw kapatid, wala po tayong mababasa na yung nagsabi ng ating Panginoon, at papabasahin mo lang sila ng Biblia, ang utos, at ituro ninyo sa lahat na sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, at ako'y tiyak na makakasama ninyong lagi hanggang sa wakas ng kasalukuyang daigdig. So, malinaw kapatid na ang specific na utos ng ating Panginoon ay ang pangangaral o pagtuturo sa lahat ng mga katotohanan, pananampalataya. Mayroon pa ba tayong bisis mga kapatid na kung ang mga apostol ay nagtuturo? Kung tingnan natin, meron na po tayong 11 minuto bago tayo matapos sa unang porsyon. Nandito na sila ni Brother Darnell at sa mga kasama. Nandito si Brad Gilbert Erquita. Nandito rin si Brad Gilbert Erquita, ating kasama sa Catholic Petrominda Rosami City Chapter. Kung tingnan natin ang gawa also, ano po ba ang naganap, nangyari sa panahon sa mga apostoles? Kung tingnan natin ang gawa 8, 30, dito muna tayo sa 28. 28 muna tayo. Hanggang 32. Atin lang munang babasahin. At habang pauwi na sakay ng kanyang karusa, sa Bisaya, karwahe, ay ibinabasa niya ang aklat ni Propeta Isayas. Ano po ba ang ibinabasa? Ang isa lang aklat na part sa Biblia, ang sulat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe, Apostol Felipe, lumapit ka at sabayan mo ang karusa. Sino po ba yung, kung babasahin natin ang 27 para po natin malaman kung sino po yung sakay ng karusa.
sa 27 muna tayo mula mga kapatid. Kaya umalis si Felipe nang nasa daan na siya, nasalubong niya ang bating na mula sa Ethiopia. Yung isang official mga kapatid mula sa Ethiopia. Ang taong ito'y may mataas na tungkulin at tesorero ni Candace Narina sa Ethiopia. Kung tingnan natin, ang naturang tao, hindi yun illiterate. Isang degree holder. Isang sekretary ng isang Rina sa Ethiopia. Tresorero. Isang tresorero. Sa ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, taga-BIR ito. Di ba? Bureau of Internal Revenue. Tresorero. At habang pauwi na sakay sa kanyang karosa, ay binabasa niya ang aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe, lumapit ka at sabayan mo ang karosa. Tumakbo si Felipe at narinig na binabasa ng lalaki ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong niya ito, nauunawaan ba ninyo ang iyong binabasa? Sumagot ang lalaki, paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niyang sumakay si Felipe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahaging binabasa niya. Dinala siyang tulad ng isang tupa sa patayan at gaya ng isang munting tupa na tahimik sa harap ng gugupit. Wala siyang imik sa kanyang pagpakababa. Kung tingnan natin, patuloy natin babasahin mga kapatid, tinuturuan ni Felipe ang naturang lalaki. At naunawaan niya ang kanyang binabasa na sulat. Isa lang parte na sulat ni Propeta Isaias. Hindi po lahat ng Isaias na aklat ni Propeta. Ang binabasa, isa lang parte, isa lang porsyon. Pero ano po ba ang sagot ng isang opisyal? Isang tresorero ng isang rina? Paano po ba na nito natin maunawaan? Kung wala pong magtuturo sa akin, ito po ang ating pagpapatunay na ang final authority, ang simbahan o iglesia tinatag nating Panginoon mula pa sa mga apostoles. Ang mga apostoles ang binigyan ng kapangyarihan sa pagtuturo, pangangaral. So sa amin mga kapatid, sa mga Katolik, para sa amin mga Katoliko, hindi ang Biblia ang final authority, kundi ang aming tinatawag na magisterium, teaching authority. Sa lumang tipan mga kapatid, malinaw na malinaw sa Malaki o Malakias 2:7, di ba? Nga tungkulin sa mga saserdote o mga pari ang pagtuturo sa mga kaalaman, tunay na mga kaalaman ng kaloob ng Diyos. Kailangan ang mga tao, kung ating babasahin sa Malakias 2:7, dapat sa kanila mamanungkahi ang mga tao kay sila po ang binigyan ng kapangyarihan ni Yahweh. Di ba? So, walang ibang na may tuturing na person in authority, teaching authority, mula pa sa mga apostoles, kundi ang mga alagad hanggang ngayon mga kapatid. So, kung ang naturang lalaki, hindi yun illiterate, isang tesorero, so ibig sabihin isang degree holder. Ano kaya ang mangyari sa ating mga kapatid? Hindi po tayo sa kanila. Kaya sa totoo lang, mayroong isang driver ng motor, tricycle, pedicab.
nagbabasa lang ng Biblia at na-memorize siya ng ilang sitas ng Biblia, biglang tinatawag na siya pastor. Ang iba, mag-eskwela ng 6 na buwan diyan sa Lupagan, pagkatapos, pastor na. Di ba? So, ano po ba ang payo ni San Pedro? Ano po ba ang payo ni San Pedro sa lahat ng mga ngaral? Sa lahat ng mga ngaral, mga kapatid, ating tingnan ang sulat ni San Pedro. Nandito na si Brother Nel at sa iba pang mga kasamahan. Ano po ba ang payo ni Apostol Pedro sa lahat na mga ngaral? Dito tayo sa 2 Pedro 1:20. Kung tingnan natin, mga kapatid, ano po ba ang mababasa natin sa higit sa lahat, alalahanin ninyong walang hula sa kasulatan na maaring ipaliwanag ng tao sa sarili niyang karunungan, sapagkat hindi sa kagustuhan ng tao nagmula ang kasulatan, kundi ang naglahad ng salita ng Diyos ay mga lalaking banal na may udyok ng Espiritu Santo. So, ang mayroong kapangyarihan na magtuturo, mangangaral, mag-interpret, lalong-lalo na sa mga propesya, ang simbahan na itinatag nating Panginoon mula pa sa mga apostoles, kay sila po ang binigyan ng ating Panginoon. Ang simbahang Katoliko na itinatag nating Panginoon ay ito lang ang simbahan na binubuhusan o binigyan ng Espiritu Santo sa panahon ng Pentecostes, di ba? Bumaba ang Espiritu Santo sa simbahan, ipinadala ng ating Panginoon ang Espiritu Santo sa kanyang iglesia na itinatag mula pa sa mga apostoles. Ano po ba ang sulat ni San Pedro? Ang simbahan lang na tinatag ng ating Panginoon ang binigyan ng Espiritu Santo, sila po ang may kapangyarihan sa pagpangaral, sa pangangaral at pagtuturo kung ano-ano ang nakasulat dyan sa banal na kasulatan ng Biblia. So yan, mga kapatid, ang ating sagot. Marami pa tayong mga sitas na bilang suporta, mga kapatid, o ilang mga supporting verses pang ating gagamitin. Ulitin natin na ang ating argumento, hindi yon unang-una sa mga listeners. Wala po tayong oras na ating i-acknowledge ang lahat ng mga viewers natin. Jocelyn R. Almendras ang asawa po ni kapatid na Jerry Almendras, Johnny Ekila. So, sa libro ni Rizal, ating ulitin, hindi ibig sabihin na ang final authority ang nulimit ang hiri. Si Rizal na ang may-ari ng libro, siya ang author ng libro, siya na ang hindi, walang authority. So, sa mga Muslim, Islam, ang kanilang mga Islam scholar, kanilang mga ustaz, at sa kanilang mga imam, ang may kapangyarihan, authority sa pagtuturo, pag-interpret sa kanilang Quran. Di ba? At ang mga kapatid na Mormon, sa kanilang Book of Mormon, sila ang kanilang mga evangelist, ang tawag sa kanila, ang may kapangyarihan na mag-interpret sa kanilang libro na Book of Mormon. So meaning, ang final authority, ang simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus. Pero yung simbahan na tinatag ng mga ordinaryong tao, simpleng tao, ay wala po silang kaparapatan o kapangyarihan na mag-interpret kung ano po ba ang nakasulat dyan sa banal na kasulatan ng Biblia. Maraming salamat sa lahat. Hindi na po ako mag-extra, ating i-turn over diretso kang Brother Nel para pagpatuloy sa ikalawang portion, 2 to 3. Brother Nel, magandang hapon. Bueno, salamat kayo, Bro Tata Rosal, ang among advisor sa utong sa Catholic Faith Defenders, Samis Chapter.
ang akong pagrespeto, pagtimbaya, labi na gayud sa atuang Station Manager Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, sa tanan nga mga kaparian, labi na sa atuang